Bago po tayo mag-start po sa laway po ng ating mga Pilipino, Sister Delis, pwede po ba natin pakibasa po? Ito pong Philippus chapter 4 verse 30. Philippus chapter 4 verse 30. Yan. Lahat ng bagay ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen? Praise the Lord. Palakpakan tayo kung kaya tama nyo. Siguro po at huwag kupamon na itako po ang manalayan tao po. Amen? Paitamo tuloy-tuloy pa rin po ang salita ng kaya tama nyo. Hallelujah. Panginoon Yesus, narito po kami Lord sa iyo ng Tuhan, ang pupuri at pakasalamat. Itinataas ng Diyos sa iyo ng pangalan. Ibinibigay namin sa iyo ang pinakamataas na pupuri pasalamat, ang karangalan, ang kadakilaan ngayon at magpakailan. Lord, sa oras mo, buong puso kami ka. Nagpapakumbaba, Panginoon, humihingi ng pagkawa sa lahat po ng kulang pagkakasama sa iyo. Tuman sa aming isip, sa aming salita, at sa aming po. Lord, pag-awa. Ang kinakailangan na kami, O Lord, ay maging malinis sa iyo panalapan. Sa ating kami, O Lord, isasamba. Aharap sa iyo panalapan. Kaya Lord, dalay po sa Ospito. Ilagay mo ako sa iyo, Tuhan. Ikaw siya mawala sa akin. Ang mensahe na dapat ipaabot mo sa akin, Lord, awa, pangunahan ng Lord Diyos. Bigyan mo ko, Lord, ng karunungan, kaalam, na nag-uwasyo. Malawak ang pagkaunawa, at lang hindi kapangyarihan na nag-uwasyo. Kaya nawa, ikaw siya patuloy na mapuri, maitaas sa ating buhay. Hindi po ang aming sarili. Lord, katulad po, Diyos, ng aming binasa, ikaw lamang ang nagbibigay, Lord, at kalakasan sa amin. Kaya nagagawa na ng Lord ang lahat ng bagay para sa iyo. Sa amin, Lord, kabubuti sa aming pagiging Lord. Kaya salamat, tinatanggap namin, Lord Diyos, na mayroong malaking pananampalataya ang aming itinalay sa Lord. Hallelujah! At sa authority na pinagdala mo sa amin ang ginagamit upang taliyan ang gawa sa tatas ng inyong banto na nagbibigay ng Diyos. Paghihila, kalupay-pay, Lord, sa pamalit ng Jesus. Taliyan. In Jesus. In Jesus. Lord, salamat. Ito po, Diyos, ang aming sapat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Pwede mo ba natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon? Hallelujah. At sa ating pong bisita, amen? Welcome po kayo sa gawain po ng ating mahal na amen? At tunay na napakaganda po sa isang tao na siya po ay lalapit po sa banal na harapan po ng ating mahal na amen? Ang Diyos po magpapala sa inyo. At tuloy-tuloy po tayo, amen? At ang mensahe po ng ating pong topic sa Ospito, hindi po yung binasata po kanina, amen? So ang title po, tumiwala ka sa Panginoon. Amen? Kaya po, sinabigla po natin yung unang salita ng ating mga Panginoon sa Philippus chapter 4 verse 13, kasi nga, mahina po tayo. Amen? Hindi tayo malakas. Kaya nagiging malakas tayo kasi nga dahil nandyan ang ating mahal na Panginoon. Amen? Katulad po ng ating mahal na kapatid. Amen? Na si Apostol Pablo. Amen? Kaya nagagawa niya ang lahat. Kaya nakakagawa siya ng mabuti. Nakapagpatuloy siya sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon dahil mayroong nagpapalakas sa Kanya. Sino ang nagpapalakas sa Kanya? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So, ganun din po sa atin. Amen?
ang ating mahal na Panginoon, siya rin po ang ating kailangan. Amen. Siya rin po ang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Amen. Ngayon, kung ang Diyos ang nagpapalakas sa atin, amen, ano naman ngayon ang dapat gawin po ng isang tao? Amen. So, katulad po ng habagat ng mensahe po ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan po ang tao ay magkaroon po ng pagtitiwala. Bakit? Gaano kahalaga ang pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon? Alam po ninyo kung ating pakikinggan ang sigaw ng mga tao, ang daing ng mga tao, lalo na ngayon, sa kasalukuyan, sa ating pong kapanahunan ngayon, sa sobrang hirap ng buhay, hindi lang hirap, sa sobrang init ng araw, ang daming mga reklamo ng mga tao. Amen? Kung ano-ano ang mga naririnig natin. Amen? Kaya, nandiyan na ating kong mapapansin sa ating mga paligid ang mga kabalisahan, mga tinatawag na itangking kapampangan, higaga na kala. Amen? At kung bakit na ang nangyayari sa ating mundo ngayon, amen, lalo na, sabi ko ang sikat ng araw, ang dami ngayon nagre-reklamo. Amen? Lalo na kapag walang power, amen? Naalala mo pagka walang power, amen, totoo yan. Halimbawa, nawala ng power, madaling araw. Alam po ninyo, hindi ka na makatulog. Maging ang mga kapitbahay. Ewan ko lang po kayo, amen? Kasi bakit? Lahat nagre-reklamo. Ang gagawin nila, lalabas lahat sa bahay. Pupunta sa kanilang harap ng bahay. Kanya-kanya, capital M. Amen? Alam niyo ba yung capital M? Siyempre, kanya-kanyang mga usapan, mga marites, amen? Habang hinihintay nila yung kuryente. Kaya sabi ko, hindi ka na makatulog. Bakit? Kasi nga, maingay. Amen? Totoo po yan. Amen? Yan po ang ating pong nakikita na nagiging problema ng tao sa mundo ngayon. Amen? Basahin po natin ang sinulat po ng ating mahal na kapatid. Amen? Dito po sa Philippians chapter 4 verse 6. Una po ang sabi ng ating mahal na kapatid. Ito po. Ito ngayon ang problema ng maraming tao. Siyempre, aminin natin. Amen? Kasama tayo dyan. Dito po rin minsan na yung mababalisa. Pagkasapunggawan, minsan ka pong mababalisa tamo. Amen? Ako amin ako, minsan mababalisa ko. Amen? Totoo po yan. Bakit? Bilang tao. Amen? Pero, ipapaunawa ng Diyos, andiyan at itang kabalisahan, kinakailangan itang pagtiwala kayo. Amen? Kaya po, nilala ko ito. Amen? Basta tayo, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ito po yung hindi po alam ng maraming tao. Amen? Kaya sa atin po na tinawag ng ating mahal na Panginoon na nakakaalam na po sa mga salita ng ating mahal na Panginoon, napakabuti po ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Kasi hindi pinagkait ng ating mahal na Panginoon ang kanyang mga salita upang ito po ay ating malaman. Amen? Napakagando. Ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen? Dito po rin natin kahilingan kayong Lord. Magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Ito po yan. Lahat tayo ay may kahilingan sa Diyos. Sister Janice, mayroon pa ho ba kayong kahilingan sa Diyos? Okay, totoo po yan. Marami. Hindi po nawawala yan. Amen?
At ito po yung napakainam. Amen? Kasi nga, pinaalam ni Lord sa atin na po na pala ang kitang kailangan. Amen? Po na ang kitang kailangan. Pero totoo yung makalungkot. Amen? Kapag ka ang tao ay may kailangan, iba ang kanyang nilalapitan. Amen? Si Mr. as in boy. Amen? Totoo po yan. Doon ka nila kaya maguring magpautang. Amen? Bilang maguring paitunan na rin kaya nakalang tao. Amen? Pero itamo, sabi ko pen, alam problema, basta at yung kay maayos sa paralan. Pero, ibuhin ang paunawa ng Diyos, kaya katamang anak na ng Diyos na inaos na ng Ginoo na makabalo. Karingamano ng Diyos, kinakailangan. Sa Lord tayo dapat lumapit. Sa Lord tayo dapat magtiwala. Kay Lord tayo dapat humiling. Amen? Kasi bakit? Tapat ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag ka mayroon kang isang bagay na gusto sa ating mahal na Panginoon na alam niya, hindi mo ito ikapapahamak 100%, ibibigay ni Lord. Naniniwala mo ba kayo? Pero kapag ka hindi nakakaganda sa iyo, hindi ibibigay ni Lord. Amen? Pero kapag ka ito ay nakakaganda sa iyo, sigurado ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Amen? So, palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah! Okay. Tuloy-tuloy po tayo. Amen? Kaya pong Jeremiah chapter 33 verse 3. Amen? Kung ano po sabi ng ating mahal na Panginoon? Ito po. Lahat po dito may cellphone. Amen? Lahat may cellphone? Amen? Lahat. Ito po yung pinaka-phone number ni Lord. Amen? Jeremiah chapter 33, verse 3. Ito. Amen? Ito po, amen? Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo na nangangalaman. So yun po na, amen. Pagwala po ni sinabi ko na din, amen. Kapag ka meron kang kahilingan kay Lord, amen. Meron kang gusto, tumawag ka sa Kanya. Amen. Tumawag ka kay Lord. Amen. Pero sabi ko nga, ito ngayon ang nakakalungkot sa maraming tao. Kapag ka sila ay nasa sitwasyon ng isang bagay na sinasabi natin na nandiyan sa kagipitan. Amen. Iba ang kanilang tinatawagan. Iba ang kanilang nilalapitan. Amen? Pero tayo, salamat sa ating mahal na Panginoon, sa lahat ng bagay na ating dinaranas sa ating buhay. Meron po tayo, Lord. Meron po tayong Panginoon na handang tumulong sa atin. Amen? Na handang hindi magpabaya. Kapag ka tumawag ang isang anak niya na naglilingkod sa kanya, lalo na alam nito na ang puso niya talagang ibinibigay sa kanya. Amen? Kahit nahihirapan ka na, amen? Kahit maraming mga problema, kahit maraming mga pagsubok, pero kapag hiniling mo kay Lord ng buong puso, amen? Sabi mo nga, kapag hindi naman sa laksa, sa ikalupan, 100% ibibigay ng ating mamahal na Panginoon. Amen? Yan po ang napakabuti na ibigay ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Amen? Dito po sa Hebreo chapter 4, verse 6. Ibalik po natin ito sa Hebreo chapter 4, verse 6. Ito po. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipas doon. Sorry po, iba yata yung nabanggit ko. 16 pala, 16. Hebreo chapter 4, verse 16. Ito po. Magsilapit nga tayo may pagkakatiwala sa luklukan ng
upang tayo magsita po ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Di ba kalugod ng Lord eh? Kasi nga, sabi nga, upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So, ibig sabihin, katulad po natin sinasabi, amen? Sa mga anak ng Diyos, kapag tayo ay nasa sitwasyon po ng kagipitan, mga problema, mga karamdaman, mga pagsubok, ang sabi ng ating mahal na Pinoon, ang Lord po ang number 1 na tumulong. Amen? Totoo po yan. Naranasan po natin sa buhay natin yan. Amen? Totoo po yan. Si Lord po ang number 1 na tutulong sa atin. Amen? Kaya, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, masasabi natin na hindi ka malulugi. Amen? Basta lagyan po ang pagtitiwala natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Totoo po yan. Naranasan po natin sa ating buhay yan. Amen? Walang iba. Walang ibang dapat na lapitan o kailangan ng tao kapag siya ay nasa sitwasyon po ng mga bagay na dapat natin talagang kailangan ang ating mahal na Panginoon. Amen? Siya po ang nanggawa natin lapitan. Amen? Sapagkat siya po ang makakapagbigay niya. Amen? Praise the Lord. Kaya po mga Proverbs chapter 3, kaya po kabigaan. So, ano po sabi ng Lord kini? Proverbs chapter 3 verse 5 hanggang 6. So, ano po kini? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. 6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Parang pakatay po kaya katawag Lord. Amen? Tuloy po, amen. Kinakailangan na po yung pagtitiwala. Amen? Pagtitiwala. Uling pag-check, kapag sa isang tao, mayroon kang kahilingan sa ating mahal na Panginoon, mayroon kang gustong minanasa. At wala po yung pagtitiwala, mahirap ka pong magtagumpay. Amen? Mahirap mong makabit yung minanasa ng puso mo. Pero kapag nandiyan po yung pagtitiwala, amen? Sigurado, sabi ko nga, 100% magtatagumpay ka. Ibibigay yan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Totoo po yan. Naranasan po natin sa ating buhay yan. Amen? Marami nang nakasubok sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon, sa kapagalingan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag ka nagtiwala ka sa ating mahal na Panginoon, amen? Hindi ka bibiguin ng ating mahal na Panginoon. Amen? So, isisingit ko po itong mga test, patutuo, amen? Na ginawa ng ating mahal na Panginoon sa ating mga kapatid. Amen? Kung papaano na ang Diyos, kapag ka nagtiwala sa Kanya, hindi Kanya bibiguin. Amen? 100% yan. Amen? Totoong kwento po ito. Amen? Hindi lang ito kwento-kwento mga balbero. Amen? Sister Kat, may pamilya na ngayon. Amen? Nandala na pa Sister Kat, pero po siya sakit sa kidney. Nakita ko po yan, Sister Kat, halos kulay lupa na. Talagang baka po siya dyan po kay ulong ng brother ko. Eh ubalong na hintayin anak, may sakit palang kidney. Amen? At nakita ko po yan, pasal ni brother ko, kulay lupa na. Kaya naalala ko yung kapatid kong bulso babae kasi na nagkaroon siya ng sakit sa kidney. Talagang kulay lupa talaga sila. Amen? Ang tanong, si brother po, gumawa ng paraan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ito yung way upang si brother po at kapag makakilala sa ating mahal na Panginoon. Amen? Si brother po, isinuko kanyang buhay sa Panginoon. Nagtiwala sa Panginoon. Ngayon ang tanong, ibinigay ba ng ating mahal na Panginoon sa nasa ng ating mahal na kapatid ito ang kagalingan sa kanyang mahal na anak? Ibinigay po. Ibinigay. Amen? Ngayon, may pamilya na. Amen?
Totoo po yan. Merong gawain dito kina Brother Robert, yung bahay niya. Amen? Ang gawain. Sister Kat. Sister Kat, kumbaga, testimonya po po. Nawala siya ng palay. Si Father po ang nakatayo, nangangaral. Sister Kat, nakita ko siya, nangangaral ng may papagbakan na may ingag niya batal. Amen? At pinag na talaga yung katawan. Amen? Yung mga kapatid, nagori, umiyak. Kasi nga, alam nila, Sister Kat, mawawala ng buhay. Pero ang puri nyo, si Brother po, nakita ko, sa tulong ni Lord, hindi ko siya nagori. Tuloy-tuloy lang sa pangangaral. Ako naman, nakaluhod, nagdarasal. Ang mga ibang kapatid, nagdarasal sa pinalangin, pinatungan ng tayo. Ang tanong, binuhay ba muli ng ating mahal na Panginoon ng ating kapatid? Buhay na buhay. Amen? Binuhay. Amen? Iyan po ang ating dapat na maging ugali sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos. Amen? Ang pagtitiwala ng buong puso sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kasi kapag ka nagtiwala ka sa ating mahal na Panginoon, amen? Sabi ko nga, hindi ka mabibigo. Pero kapag nagtiwala ka sa tao, mabibigo ka. Kasi ang tao na. Amen? Yung tao, mabilis siyang makako. Amen? Pero mapako. Pero si Lord, hindi napapako. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Amen? Ang anak ni Sister Janice, Sister Chi, napakinggan po ninyo yung patotoo nila. Amen? Talagang sasakyan pala, lumuhod ang ating mga mahal na kapatid. Amen? May sakit ang ating kapatid. Amen? Dahil ang kanilang puso ibinigay nila sa ating mahal na Panginoon. Pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Simpleng panalangin, pero tagos sa puso ng isang tao. May kapangyarihan po yan. Amen? Napakalayo ng ating mahal na Panginoon. Nandun siya sa kalangitan. Amen? Pero kapag dumulog ka sa Kanya, lalo na ang pangangailangan mo. Amen? Para sa iyong kasiyahan at nakikita ni Lord na iyong puso. 100% ibibigay ni Lord yan. Ang tanong, pinagaling ba ng ating mahal na Panginoon ang anak? Pagkapo natin ating mahal na Panginoon. Amen? Yan po ang minsan nakakalimutan ng maraming tao. Na mayroong Diyos na dapat sa ating kapitan. Amen? Pero ngayon, salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dati, hindi po namin kakilala kayo. Hindi tayo pagilang sa mga pinagkaroon ng biyaya. Pero ngayon, salamat. Sabi ko nga, kapag ikaw ay nasa sitwasyon ng mga pagsubok, mayroon kang Lord na dapat tawagin, mayroon kang Lord na dapat lapitan, at mayroong Lord, amen, na handang tumulong sa oras ng ating mga pangangailangan. Amen? So, palakpakan po natin ating mga Panginoon. Hallelujah! Kaya napakatuloy po ng ating mga Panginoon. Amen? Tuloy-tuloy po tayo. Dito po sa Roma chapter 8 verse 26. Ano po sabi ng ating mahal na Panginoon sa Roma chapter 8 verse 26? At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin naman ang namamagitan dahil sa ating mga hibig na hindi maisasaysay sa pananalita. Amen?
So, nakita po natin, amen? Ang sabi niya, ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon, siya po ang tumutulong sa atin. Amen? Lalo na po sa oras ng hibig. Amen? Jesus po. Po, ano po yung kabaldugan? Hibig. Hinaing. Sainsing. Ito po kita po nga, kikita po nga pamilubluban, na po tayo ipaswala, pero nemisan, kikimkiman tayo. E po, tang hibig. Magkaroon tao pong hibig. Amen? Totoo po yan. Nemisan, malayari po kaya katao yan. Kitang, ay, sa lubang bunyano. Amen? Lalo na po ang halimbawa na medyo bagay pasyalan, kitang bagay na dapat may sabihan kayo may tumatao. Amen? May misa po sa sarili ng niya. Amen? Kaya, matiyang hibig sa saluban niya. Amen? Pero sabi natin, Lord, in Diyos, iyang sasaw. Amen? Iyang talaga. In sasaw. Amen? Ala ng aliwa. Amen? Kaya talaga ng bagay malayani kaya may katamo pong pamilipi. Amen? Iyan yung number 1 na dapat pagkatiwala ng tao. Amen? Hihira niya, halimbawa, obra man, tanglod ka mo magtiwala. Amen? Pamagaran man, tanglod ka mo magtiwala. Amen? Problema naman, tanglod po. Karamdaman niya, tanglod po. Pangangailangan, tanglod po. Aral ng aliwa. Amen? Basta intawa na nila ito tao, kinakailangan buong puso kang maglipod kaya at buong puso kang magtiwala. Amen? Only once na minaoy pa magtiwala, masakit ka mo kung magtagumpay. Amen? Kaya mahalaga po yung pamagtiwala. Kaluna po rin ako hinalimbawa ko pa. Amen? Nung makanal ko yung Diyos, potang kumbilo siya karing anak na ating pangangailangan. Kaya kanilang puso, sabi ko in Diyos, kaya magpapaya. Lagi ang atso in Diyos para kanilang anak na. Amen? So, palakpakan tayo, bigyan kami din. Hallelujah. Bali po, kaya katago pong katatalakan bilang itong Kristyano, bilang isang Kristyano. Alam po ninyo, masasabi ko na hindi po ito biro-biro. Amen? Kasi nga, sa ating naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang dami po natin hamon sa buhay. Amen? Minsan, gusto mo na talagang magpakalakas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero, dumarating po yung oras na hadlangan po ito. Amen? Kaya, kung hindi po tayo talaga magpapalakas sa ating paglilingkuran sa ating mahal na Panginoon, hindi po natin ito makakaya. Amen? Katulad po ng sinabi po kanina ng Philippians 4:13. Amen? Kaya kinakailangan yung ating pong espiritual na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kinakailangan palakasin po natin. Amen? Katulad po na sinasabi ko, amen, totoo po na ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Yan po ay isang bagay na hamon sa ating buhay bilang isang Kristyano. Amen? Lalo na sa mundo, ibago na ito na ating ginagagalawan. Ang dami po nating hamon. Amen? Ang dami natin nakikita na pwede kang hadlangan ng mundo. Amen? Totoo po yan. Kaya kung hindi po natin lalabanan yan. Amen? Baka makukuha po tayo. Amen? Kaya kinakailangan, yan mo lamang na tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kinakailangan, labanan po natin. Amen? At katulad po ng ating pinag-aaralan, kinakailangan ang pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, huwag po natin kakalimutan. Amen? Kasi, nakikita natin, amen, sa mga tao. Sabi ko nga, lalo na ngayon, kapag ang isang tao ay nasa kita ka mo ng talagang problema niya, amen? Talagang may stress siya, amen? Apagi po, yung tao, madali siyang papasukin ng kalaban. Amen? Kaya, kung papasukin niya, amen, mga kabataan, mga edad 12, 13, makikita mo, kapag kaya na mayroong problema, amen? Walang takot,
nagagawa nila sa kanilang buhay, mismo ang kanilang buhay, sila po mismo ang iniilig. Totoo po yan. Dito po sa bandang Santa Monica, amen? Dalupot ako, amen? Sino ang mga dalaga dito, amen? Mga kasal ko yung nagdadalaga, amen? Ingat po tayo, amen? Para po ninyo, nagkaroon po ng boyfriend, amen? At nagkaroon ng problema, amen? Hindi makayanan ng dalagitan ito, amen? Ang alam ng kanyang mga magulang, nasa banyo lang siya upang maligo, amen? Pero ang kanyang mga magulang, ilang oras na hindi pa lumalabas sa banyo. So nagduda na, amen? Nagduda na. Kasi nga, hindi siya lumalabas. Ang ginawa nila, talagang kinain niya po yung paspul, amen? Nakita nila ang kailang minamahal na anak ng babae. Ito po yung nakakalungkot. Amen? Sarili niya, ibinigay sa loob ng bahay. Dahil, anong rason? Anong dahilan? Problema. Saan problema? Problema sa puso. Problema sa pagmamahal. Amen? Totoo po yan. Yan ang ginagamit ngayon ng ating kalaban, amen? Sa mga tao, lalo na ngayon sa mga kabataan, amen? Na wala pang asawa, na kasalukuyan parang nagmamahal. Amen? Kaya ingat-ingat po kayo, amen? Kayo mga padalaga na, amen? Kapag nagmahal kayo, sabi nga ng lolo ko, huwag mong todong ibibigay. Magtira ka sa iyo kahit konti lamang. Do, bakit? Bakit? Sabi ko. Kasi sabi niya, kapag ibinigay mo lahat, sabi niya, baka hindi mo makaya. Hindi ko pa masyadong naunawaan. Amen? Maging ang mga tita ko, gano'n na sinasabi. Magtira ka. Huwag mong ibigay lahat. Sabi niya. Nung magkaedad na ako, hanggang sa pumunta na ako sa pagmamahal. Amen? Doon ko naintindihan, Brother Sunny, ang sinasabi ng mga tita ko at lola. Amen? Kapag ka ibinigay ko pala lahat, pwede ko lang mamatay. Ito po yan. Ako aminin ko, amen? Muntik akong mamatay. Bakit? Sa edad kong 19, na first love ako. Amen? Na first love ako. Isang babae lamang ang niligaw ko sa Barangay Pina. Amen? Isang babae lamang. Pero nakakalungkot nang malaman ng aking mahal na tatay, sinermuhan ako. Amen? Kasi nga, isang babae na lang nga ang aking niligawan, tapos pinsan ko pa pala. Amen? Yung pong nakakalungkot minsan, pagka marami kayong pinsan, amen? Kaya, ang nangyari, hindi ko na po binaling. Amen? Talagang tinis ko. Tinis ko kasi nga bawal. Nasa banal na kasulatan yan. Amen? Pero, ito po yung nangyari. Hindi ko nabatayan ng aking sarili. Amen? Nasaktan ako. Totoo pa kasi nga first love ko. Amen? Ang ginawa ko, kinuha ko yung tricycle, Brother Sunny, para ako si Robin Padilla. Walang preno sa korpasanato. Alam po ninyo, kung wala lang pader, yung pinagbangga ko, baka nasa baging, baka wala ng brother road na nakatayo sa inyong harapan. Pero salamat sa ating mahal Panginoon, dahil may plano pa ang ating mahal Panginoon, amen? Hindi niya hinayaan na ako po ay mawala ng buhay, amen? Pero dahil lang yung sa puso, amen? Kaya, sister, itong dalagitan natin, amen? Ingat lang po sa pagmamahal, amen? At ito na ngayon, si Brother Rod, amen? Hanggang magkapamilya, amen? Tatlo na po yung anak ko, amen? Pero salamat sa Diyos, kahit na amen? Alam po ninyo, ang pagmamahal, amen? Kaya kapag ka nagpadala ka sa puso, sabi nga ni Jeremiah, amen? Ang puso ay magdaraya. Amen? Ito po yan. Kaya kailangan talaga, anuman ang lahat ng bagay natin gagawin, desisyon man yan, pangangailangan man yan, sa buhay mo, kailangan, number one, kay Lord mo dapat hingin. Amen? Hindi sa ating sarili. Kasi bakit? Aminin ko, tapatan, nagkamali ako. Amen? Kasi nga, yung salita ni Lord, hindi ko sumunod. Amen? Nagpadala ko sa aking puso. Amen?
Kaya, eto na. Amen. Talagang sa tulong ni Lord. Sa tulong lang talaga ni Lord. Amen. Pero napakahirap po talaga kapag sinaway mo yung kalooban ni Lord. Amen. Oo, totoo, malalampasan mo. Pero may kaagin na yung consequence. Amen. Yung kabayaran. Amen. Pero salamat. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Amen. Na ang aking paniniwala na ang Diyos hindi siya nagtatahin ng tao. Amen. Kapag ka anak ka ni Lord, si Lord mismo ang gagawa ng paraan. Amen. Pero kinakailangan, sabi ko nga, kailangan mo mag-peace. Amen? Kaya lahat ng bagay ay ating ipagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah! Sabi ko nga, ang pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, kinakailangan, huwag po natin iwagli sa ating mga puso. Amen? Totoo po yan. Huwag po natin iwagli. Amen? Kasi ito po yung kailangan natin ibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagtitiwala sa Kanya. Amen? Lahat ng bagay. Amen? Kinakailangan kayo lang tayo magtiwala. Amen? Wala yung iba. Amen? Pero aminin po natin, amen? Sabi ko bilang tao, minsan nakakalimutan natin si Lord. Lalo na kapag yung spiritual natin bumababa. Amen? Totoo yan. Minsan nawawala tayo ng kumpiyansyado kay Lord. Nawawala tayo ng tiwala. Minsan gusto na natin magtiwala sa tao. Amen? Pero hindi. Amen? Kinakailangan kay Lord pa rin tayo lumapit. Amen? Kasi si Lord, ang dami ng pwedeng gawin. Pero ang tao, kontrolado. Amen? Totoo po yan. Ako, salamat sa ating mga lapin. Amen? Salamat sa ating mga Panginoon. Amen? 1995, nakakilala ko sa ating mga Panginoon. Ginamit po yung pamilya po ni Sir Espardo at si Pastor Jude. Amen? Noong pong nakakilala ko sa ating mga, sila po yung mga unang nakilala ko. Amen? Bilang naglilingkod sa ating mga Panginoon. 1995. Amen? Kaya papasalamat ako sa ating mga Panginoon. Amen? Na hanggang ngayon, nandito po tayo na nagpapatuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? At nakita ko ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa buhay po ng mga naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Although alam natin, ang mga iba, nandyan na sila po ay nabackslide, tumalikod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Pero ang Diyos na po nakakala. Ang pinaka-importante dito mga kapatid, tayo po, hanggang ngayon, hindi po tayo huminto. Hindi po tayo sumusuko. Amen? Tuloy pa rin ang laban. Amen? So, parapan po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! At matatapos po ko sa isang patutuo. Amen? Matatapos po ko sa isang patutuo. Sa aking anak na Sir Ira, amen? Yung mga ibang kapatid, alam po nila yung patutuo ito, amen? Ito po ay buntis ng ating may bahay, amen? Pangalawang panganing babae. Mga anak na siya. Alas 9 ng gabi, walang magpapanganak. Ngayon, tumawag sila ng komadrona na pwedeng magamit upang siya itapunganan ng tingnan po yung sitwasyon. Amen? So, meron po silang nahanap. Amen? Sa madaling salita, ang sabi ng komadrona, kapag 9 a.m. ng umaga, hindi pa nanganak, itong nanganganak, sabi niya, pag wala ako, dalhin niyo sa hospital, sa emergency. Kasi nga, may hiro po siya meeting sa umaga yun. Amen? Yun po sabi niya. So, yung madaling salita, umabot yung madaling araw. Amen? Madaling araw. Nandyan na magkaramdam yan. Amen? Magproblema pong mga anak. Amen? Yung problema, hindi na po yung nangyari. Ito na po yung nangyari. Amen? Hanggang sa mga anak na siya, wala pang magpapanganak. Amen? Ngayon, nag-worry ang ating biyenan na babae. Tama ho ba? Amen? Biyenan. Sabi niya, ano ngayon ang gagawin natin? Kasi nga, manganganak na itong manganganak, itong misis ko, pero walang magpapanganak. Ang problema, itong kakwentuhan po ng bilang ko lalaki, amen, meron po siyang sidecar. Tinawagan niya kung pwede siya dalhin po itong nanganak sa ospital. Kaya natakot din po yung tao, amen. Kasi nga, baka daw mga nasasakyan magkaroon problema, sabi pa siya. Amen.
So, habang nandun po sa sitwasyon ngayon, ako po nalalangin sa ating mga Panginoon. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami kung ano dapat namin gawin. Amen? At ito po yung pinaisip ng ating mga Panginoon sa akin. Amen? Sabi ko sa pinanong ko, Ma! Dalhin mo siya sa kwarto. Ha? Anong gagawin mo? Ako ang magpapanganak. Ha? Ikaw ang magpapanganak? Opo! Kumakamot yung pera ng babae. Totoo po yan. Dumating naman yung kapatid niya. Pinipin niya ito yung ako. Nasa kwarto lang eh. Oh! Anong nangyari? Nanganganak na! Si IP! Walang magpapanganak! Ha? Saksaya po po! Sabi ko sa tita, Tita! Akin na yung apo mo! Ano gagawin mo? Ikaw ang magpapanganak! Ha? Hindi! Sabi niya, natatakot ako! Ang ginawa niya, iniwanan po kami ng pinang ko. Amen? Siyempre, nandun na! Tsaka hiniling ko kay Lord eh. Sabi ko, Lord, anong dapat kong gawin? Eh, sabi Lord, dali ko sa kwarto. Dinala ko sa kwarto. Ma! Yung balik! Hindi ka po yung balik. O, anong gagawin mo? Higa mo. Hinahiga ko. Tapos sabi ko, sabihin ng babae, hawakan po rin sa kamay. Kahit anong mangyari, huwag bibitawan. Tapos ako, lumuhod ako. Amen? Lumuhod ako. Sabi ko sa may bahay, dahil yun po ang tanda ko sa mga manghihilot kapag sila'y nanganganak ng bata ko. Amen? Kasi nga, isa nakakapagod ako. Amen? Pagka ang ulo ng bata, lalo na kapag nandito na pa sa liig, amen? Ang sabi nila, Todoy! Sabi nila, wag ka tapong alanganin, basta Todoy! Sabi niya, kasi nga, baka masakaya po ka ng anak. Kaya sabi ko sa may bahay, kapag sinabi kong Todoy! Itodo mo! Tako naman ito may bahay. Wow! Ito na po. Sige! Nawa ko yung dalawang kamay niya, amen? Bagamat hirap ako kasi nga, ang may bahay ko, mataas sa akin, amen? Inasok ko yung dalawang paa niya. Habang tinitignan ko po yung paglabas ng bata, amen? So, yun nga. Ang pagkalam ko, kapag ang bata lumalabas, yung kanilang mukha nasa taas. May baliktad pala, amen? Kapag lumalabas pala yung bata, ang kanilang mukha nasa ilalim, amen? Pero nung nakita ko na habang nasusulyapan po ng hangin, yung lamang po ng isang bata, umaalsa, lumalaki. Nang nakita ko na nasa kalagitnaan na yan, halos kita ko na yung tinga. Sinabi ko na sa may bahay, ito rin mo! Alam po ninyo talaga, ito rin talaga. Bali po, ipapanganak. Para ito isang kagabangpangan, lawas na natabingan. Tapos, dahil sobrang laki ng tubig, hindi na kaya ng tinabing mo, mawawas siya, amen? Ganun pala yung panganganak, amen? Sa pagtuloy na, talagang persado, kasabay po yung tubig, amen? Tubig. Ito po yung nakakalungkot, amen? Dahil hindi ako source staff, hindi ako mahilig sa baseball. Amen? Hindi ko nasa loob bata. Lumampas sa aking mga palad. Amen? Lumampas. Hindi ko po nasa loob bata. Totoo yan. Nakita ko yung bata 3 beses na bumalandra sa paligid. Opo. Nakita ko yung pusat. Amen? Ini po yung mga na. Ulit. Ngayon magkamali po. Baka kita po ang pamag, kung wala ng bata, baka nasa banda rito ng blower. So, tulala po kami ng pinang ko, amen? Tinitingnan mo yung bata, hindi siya umiyak, pero tumama po siya na nakatiyaya po siya, amen? Pero ang linis sabi ko sa sarili ko, wow, ang linis, parang pinag-ito. Yung isa isip ko na, yung pinang ko naman, baka mulala, yan. Sabi ko pa rin, sila na lagi po ako yun. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa akin. Alam ko, wala naman yung bisiti sa iyo. Nakita ko po yung pinang kong babae, amen? Bigla sa sumigaw. Amen? Sa sobrang sigaw niya,
mayroong kagalakan. Ngayon pala, nakita niya po yung anak na lumabas, babae. Kasi first time nila magkaroon ng babae na po. Kaya sabi niya, "Ay!" Sabi niya, "Salamat! Princess na po ko!" Ano? At basta, lalo rin kamo po. So, ginawa ko yung bata. Tapos nakaluto ako eh. Tinitingnan ko, talaga hindi ko siya umiyak. Naalala ko na naman. Di ba sinasabi ng mga hilod, kapag ang anak, hindi ito umiyak, ipit, hawakan mo yung dalawang paa. Patiwal may saka may palwal tibul dito. So yung ayaw ko naman pong gawin yun, amen. Baka mamaya, mapasobra yung palo ko, amen. Kung ano pang mangyari. Amen. Ay ito ngayon, ang pinaisip ng ating mahal na amen. Kaya sabi ko, ang pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, basta ito ay nasa iyong puso, ibibigay yan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi kay Lord, Lord, sabi ko, itong anak ko, hindi siya umiyak. Amen. Ano ang dapat kong gawin? Ang pinaalala ng ating mahal na Panginoon kung paano ang mga bata kapag sila ay inaalay. Amen. Ano po ginagawa ng mga pastor? Kinukuha nila, itinataas nila. Amen. So, ginawa ko mula sa flooring, siguro po ang taas, nasa mga 80 cm, tinaas ko yung bata. Pagkataas ng bata, sabay ang kanyang magandang tinig na pag-iyak. Amen? Palakpakan po natin ang ating mga kapatid. Amen? Wala ko pong ginawang palo. Amen? Wala. Ang ginawa ko lang, padalangin. Pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya walang tumutro na nanganak ang aking may bahay. Amen? At pagkatapos yung nanganak, nandyan, kinuha ko uli yung bata, pinarag ko na po ng lapigat, inagi sa kanyang nanay. Amen? Ito ngayon, yung kumadro na na tinawag. Nangyari po kay labanan. Nangyari po kay pulis. Amen? Bisa darah pagkajari nila kanila darah kan. Amen. So ini naman ay ganun ang tapusan ninyo. Bisa po kay paltas pa kayo po. Lo kami mga anak. Ngana. May anak niya po. Nanganak. Sinong nagpaganak? Ang asawa niya po. Ha? Sabi niya. Ang asawa niya. Ang lakas loob naman ng asawa niya. Sabi niya. Sinong asawa niya? Pinuntaw ko. Gaboy yung panganak. Opo, ikaw sabi niya, bili pa ako sa iyo. Ang lakas ng loob mo, sabi sa akin, ikaw mismo ang nagpanganak. Kaya sabi niya, sa susunod na panganak ay yung asawa, wala ka ng problema kasi ikaw na yung magpapanganak. Sabi sa akin, biro lang po ako. Amen? Eh ngayon, pagkano mo ba yung sabi ko? Kasi alam ko nun, nasa 3.5 pa. Mura pa, dollar sign, 3.5. Halos naman po ito ngayon. Amen. Sabi niya, hindi naman ako nagpanganak. Amen. Ikaw ang nagpanganak. Ako lang ang puputo ng pusa. Sabi niya, bigyan mo na lang ako ng 600. Nakameres po ako ng 2,009. Parang pakalo natin natin mahal ng Panginoon. Amen. Yan po yung kapulian ng ating mahal ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ko nga, salamat sa ating mahal ng Panginoon. Ngayon po, yung ating anak na Sister Ira, graduate na po siya ng elementary nung nakaraan at ngayon po, bali, tututong na po siya sa Pure High School. Amen? Kaya salamat sa ating mahal Pinoon, sa ating mga sa kanya, nawa kayo maglingkod sa ating mahal Pinoon. Amen? Sabi ko sa kanya kasi mahirap ang baliwag dito sa kanya. Amen? Kaya nawa tayo lahat, katulad po na sinasabi. Amen? Ang pagtiwala sa ating mahal Pinoon. Amen? Huwag po natin nakalimutan. Amen? Ano man ang mga bagay na ating dinaranas sa ating buhay sa mundo ito, amen? Mga problema man yan, mga karamdaman, mga kaputukan, amen? Basta ang pagtitiwala sa ating mahalapinan, huwag po natin itong kakalimutan, amen? So, palakpakan po natin ating mahalapinan. Hallelujah!